Ngayon po mga kapatid ay 19th Sunday in Ordinary Time. Pag tayo ba ay nagsisimba, nararamdaman pa ba natin, nararanasan pa ba natin, pinaniniwalaan pa ba natin na si Kristo ay nasa banal na Eucharistia? Na-experience ba natin, mga kapatid, si Jesus na pagkaing bumaba mula sa langit? Ang mga pagbasa ay patuloy sa tema katulad ng isang linggo na si Kristo ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na si Kristo, mga kapatid, ang pagkain galing sa Diyos, pinadala sa atin upang tayo'y pakainin at busugin para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at tayo din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpapatuloy yan sa tema ng ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, mga kapatid, si Propeta Elias ay gusto nang mamatay sa hirap. Pakiramdam niya marahil pinabayaan siya ng Diyos. Kaya nga, nung siya'y natutulog, ginising daw siya ng anghel ng Panginoon upang kumain. At pagkatapos nun, siya'y natulog uli. Siya'y pinagpahinga uli ng Diyos at ginising uli para kumain. At hindi ba ang sabi, siya'y lumakas at nakapagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Muling pinaramdam sa kanya ng Diyos, muling pinaranas ni Yahweh sa kanyang pag-ibig ng Diyos na hindi ka magugutom, minamahal kita, papakainin kita ng pagkain buhat sa langit. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit, at hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Ang sabi ng mga Hudyo, mga kapatid, paano mangyayari yan? Hindi ba kilala natin yung tatay niyan, si Jose, yung kalpintero? Hindi ba kilala natin yung nanay niyan, si Maria? Paano yan mangyayari? Imposible na siya ang pagkaing mula sa langit. Pag tayo nagsisimba, mga kapatid, marami rin tayong mga pagkalito. Marami rin tayong tanong kapag tayo dumadalo sa banal na misa. Yung iba nga, dahil sa sobra ng dami nilang tanong, dahil sa sobra ng dami nilang pagkalito, ayaw na lang magsimba. Di na lang ako magsisimba. Saan ba nanggagaling madalas yung mga pagkalito natin na nadidistract tayo sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo sa banal na misa? Umamin man kamit sa hindi, isang pinanggagalingan ay kaming mga pari. Kaming mga pari na minsan ang reklamo ng mga tao, boring yung homily, nakakaantok, nakakalito, puro na lang laman politika, puro na lang Father negative, puro na lang reklamo yung laman ng homily. Ayoko nang magsimba, Father. Bambigat ng pakiramdam ko dahil sa homily. Meron isang pari sa isang subdivision sa Manila, sabi sa akin nung lola, nung isang pamilya, ayaw na raw magsimba ng mga apo niya sa parish nila kapag yung paring yun ang nagmimisa. Ang tawag ng mga bata, Father S. Sabi ko, bakit po Father S? Father Self. Pag po nag-homily siya, puro sarili niya, hinuhomily niya.
Kaya po yung mga bata ayaw nang magsimba. Umamin man tayo sa hindi, minsan kami ang distraction, kami ang nagpapagulo sa inyong isipan kapag kayo'y nagsisimba. Sorry, patawad kung kami. Minsan naman yung mga naglilingkod sa simbahan, minsan naman yung mga kakilala nating tagapaglingkod sa simbahan na nagkukos sa atin ng distractions, masusungit na mga ushers, magulong kanta ng choir, hindi maayos na pagbabasa, mga tsismisan, mga siraan sa simbahan. Kaya ayoko nang magsimba, Father. Yung mga taga-simbahan naman, kung ano-anong balitang kinakalat, wala namang kaming pakialam. Minsan, kung ano-anong pinaniniwalaan natin, hindi man yung pare, hindi yung mga taga-simbahan, tayong mga nagsisimba, marami tayong pinaniniwalaang pamahiin, marami tayong pinaniniwalaang sabi-sabi. Kaya pag nagsisimba tayo, akala natin yung misa ay katulad lang din ng kung ordinaryong kainan, katulad din ng ordinaryong okasyon, at ang tingin na natin kay Kristo ay para na lang ordinaryong tinapay. Para nga yung iba nga ang tingin pa sa ostya, anting-anting. Dahil sa ating mga ibang pinaniniwalaan. Misa sasabihin natin, Father, wala namang masamang maniwala sa sabi-sabi o wala namang masamang sundin yung pamahiin, wala namang nawawala. Parang sa chismis, wala namang po masamang hindi maniwala, mukhang totoo naman. Alam niyo bang may nawawala kapag tayo'y naniniwala sa pamahiin? Nauuga yung ating pananampalataya, nauuga yung ating paniniwala sa Diyos. Apektado ang ating pagsamba kapag iba't iba ang ating sinusunod at pinaniniwalaan. Kaya minsan ang tingin natin sa misa, sa banal na Eucharistia, ay katulad lang ng ordinaryong tinapay at alak. Balot na balot tayo ng maraming distractions. Balot na balot tayo, mga kapatid, ng maraming hadlang para makita natin si Kristo. Kaya nga yung ibang Katoliko, ayaw na lang magsimba. Nadidiscourage sa atin. O nadidiscourage din sila ng mga sarili nilang pamahiin at pinaniniwalaan. Mga kapatid, sabi ni Jesus, siya ang pagkain na bumaba mula sa langit. Siya ang pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang pagkain ng ating katawan at kaluluwa. Sa banal na misa, yung ordinaryong tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa banal na misa, paulit-ulit na sinasabi sa atin, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa lay minister, hindi dahil sa atin, sa Espiritu Santo, siya ang nagpapabanal. Siya ang nagpapabago ng substansya ng tinapay at alak para maging katawan at dugo ni Kristo, para maging sakramento ng ating kaligtasan. Hanggang ngayon, mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos kasi pinapakain tayo ng Diyos. Kung paano niyang pinakain si Propeta Elias, kung paano niyang pinadami ang tinapay at isda, kung paano niyang pinakain ng mga taong nagugutom, ganon pa rin niya tayo pinapakain sa banal na misa.
Kaya pag magsisimba tayo, kapag papasok tayo sa loob ng simbahan, kalimutan na natin lahat ng pamahiin. Kalimutan na natin lahat ng ating pinaniniwalaan na labas sa ating pananampalataya. Mag-focus tayo kay Jesus, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Propeta Elias, nagkaroon siya ng lakas. Muli siyang nabuhay. Lumakas siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dapat po, ganun ang nangyayari sa atin. Kapag tayo'y tumatanggap ng katawan ni Kristo, kapag tayo'y nagsisimba, tayo'y lumalakas, tayo'y nabubuhay, tayo'y nagkakaroon ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Kaya nga, malalaman natin kung talagang tinanggap natin ng buong buo si Kristo. Kaya nga malalaman natin, mga kapatid, kung tinanggap talaga natin siya ng buong buo, tayo din ay nakakapagbigay ng buhay sa iba. Tayo din ay nakakapagbigay ng pag-asa sa iba. Pag-uwi natin sa ating bahay, ang dala natin ay saya, kaligayahan, buhay. Hindi chismis, hindi paninira, hindi negative energy ang dala natin sa bahay. Hindi ka na talaga magsisimba kapag uwi mo, pambigat ng pakiramdam mo, pambigat ng buhay mo. Hindi ka na talaga magsisimba kung nangumunyong ka, pero parang wala ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Narito ang Diyos, mga kapatid. Hindi nagbabago yung salita ni Kristo. Ang may kagagawan niyan tayo. Tayong mga tao. Kaya, ngayong nagdiriwang tayo ng banal na misa, ngayong tatanggapin natin si Jesus sa banal na Eucharistia, seryosohin natin yung sasabihin natin mamaya, Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At pag-uwi natin, bahagi natin si Jesus. Ibahagi natin yung buhay na binigay niya. Ibahagi natin yung pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin sa banal na Eucharistia. Kasi mga kapatid, hanggang ngayon, mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo pinapakain ng kanyang katawan at dugo, ang pagkain na mula sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.